Balot pa rin ang pangamba ang ilang residente sa Cebu matapos yanigin ang ilang bahagi nito ng magnitude 5.1 na aftershock ngayong Biyernes lang ng umaga. Kamustahin natin ang sitwasyon doon? Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez, live. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Nikki, nadagdagan yung mga pinsala sa mga nasirang estruktura dahil nga sa malakas na aftershock na patuloy na nararamdaman dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Kabilang na dyan sa mga nasira ang simbahan at munisipyo ng bayan ng Daan Bantayan. May mga panibagong guho mula sa nasirang harapang bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Maraming bato galing sa baderang nalaglag na rin matapos ang malakas na aftershock. Pangamba ng pamunuan ng simbahan, posible pa raw itong madagdagan oras na magtuloy-tuloy itong mga nararamdamang pagyanig. Marami na rin kasing malalaking crack o bitak ang 167 years old na heritage structure. Kaya naman, hinarangan na ang paligid ng simbahan para masigurong walang mawawala sa kada batong bumagsak. Meron doon kasing mangilan-ngilan na kumukuha ng ilang bato bilang remembrance. Nakatakda itong i-restore ng mga eksperto mula sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Kasama nilang bibisita bukas sa mga tauhan din ng National Commission for Culture and the Arts at National Museum of the Philippines para sa gagawing assessment. Kanina, itinuloy pa rin ang misa sa kapilya muna ng simbahan. Bukod naman sa Daan Bantayan Church, labis ding napinsala ang munisipyo ng bayan. Nauna na itong pinagbawalang gamitin dahil sa dami ng mga sira at malalaking bitak. Kaya nag-oopisina muna ang mga tauhan ng munisipyo sa Operation Center kung saan naroon din ang deployment ng mga relief goods para sa mga apektadong residente. Pinakareklamo pa rin nila ang kawalan ng kuryente at tubig sa lugar. Narito magkasunod na panayam sa parish priest ng simbahan at alkalde ng bayan. It is helpful siguro to pray to continue gapon, to give assurance to the people at the same time to give encouragement, not to lose hope, faith, not to lose hope that there is God always watching us. There are some, not our parishioner from other place, they ask for stone for souvenir. Bawal po. Kasi it will use for restoration. And we don't allow anyone or even one lang. Mahirap ito sa amin kasi makapekto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman but still it's not enough. Nikki, simula kagabi, nagkaroon na o unti-unti nang nababalik yung supply ng kuryente sa malaking bahagi nitong Northern Cebu. Ang problema dahil nga sa malakas na aftershocks kanina o lalo kaninang umaga na umabot sa magnitude 5.1, nawala na naman yung power supply dito nga sa malaking bahagi ng probinsya. Gaya na lamang dito sa bayan ng Medellin kung saan ako naroon ngayon at patuloy yung ginagawang relief at distribution sa mga apektadong barangay. Napakarami din kasing nasirang government structures dito sa naturang bayan at nag-iwan ang malakas na lindol ng 13 patay dito, 12 na nabagsakan nung kasagsagan ng magnitude 6.9 na lindol habang isa naman ang inatake sa puso dahil sa mga nararanasang aftershock. Nikki. Mon, wala naman ba tayong napaulat na dagdag na casualties dahil nga dito sa aftershock nitong Friday morning lang? Dito sa bayan ng Medellin, ayun nga, no? So 12 lang talaga initially ang bilang nila ng mga nasawi dahil sa lindol pero may isang nadagdag kaya total of 13 dahil naman ito sa atake sa puso, no? Pero currently this morning we will just check kung may nadagdag pa, no? Dahil nga sa mas malakas-lakas na aftershock na naramdaman ngayong araw. Nikki. Meron din bang mga istruktura na dagdagan pa yung damage bukod dito nga sa simbahan? Saka mga daanan na lalo pang na-damage. So far, patuloy na ina-assess ng mga opisyal at mga eksperto itong mga government structures, mga buildings and houses. No, kasi nga yung mga karamihan sa mga structures na nasira na nung magnitude 6.9 na lindol, off-limits na sa mga tao. Kaya naman, hindi na ito nababantayan na maigi. Kaya ngayon, iikot ulit ang mga otoridad para tignan kung may mga dagdag pang pinsala sa mga nasira ng mga istruktura. Kabilang na nga rin dyan, pati yung mga bahay na labis na nasira. No? So dito sa bayan ng Medellin, wala pa rin silang reported na additional damages mula doon sa naramdamang magnitude 5.1 na aftershock kanina. Nikki. Yan ang express report ni Mon Gualvez mula sa Medellin, Cebu.
mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.